Alam mo yan, no? Ang sinasabi nila, 30% of the population is a youth vote. Totoo yun. Pero, ilang history na ng elections ang napapansin, parang hindi ganun kataas yung turnout ng votes from the youth. You know why? Kasi una, hindi sila rehistrado. Pangalawa, tinatamad bumoto. Pansinin nyo sa pila, by 7 a.m. when the polling precincts are open, ang mga nakapila ay mga senior citizen. Kailan boboto ang youth? Pag malapit na mag-alas 5 yung cut-off. So, maingay sa Facebook? Yes. Pero pag araw na ng eleksyon, no. Not much. So that's the problem. We want to have a very grandiose solution, pero the first step, hindi tayo kumikilos. Yan ang problema ng youth kahit noon pa. Very active sa mga bagay-bagay, pero yung basic, hindi napapatupad. So, back to basic lang. When I say back to basic, pag sinabing mag-aral, tapusin lang ng normal. 4 years, no? Or hindi magpatagal. Pag sinabing magtrabaho at makatulong, trabaho agad. Huwag na masyadong magpahinga. No? Kasi yung idealism ng youth, masyadong maiksi. Because we were once youth. And alam namin na ako, I took like 15 years to finish my master's. O kasi masyadong aktibo sa mga pinaglalaban sa kabataan. And then, eventually you learn, ay, hindi na ako youth. So yun, I think that's number 1. Okay maging active sa Facebook, but you need to be informed. Hindi pwedeng maingay lang, dapat. May factual, may basis, no? And you need to choose words with good taste. Alam niyo ibig sabihin ng with good taste? Ibig sabihin, akma at hindi pangit at anong tawag dito? Yung akma sa kulturang Pilipino. Hindi ka nagmumura, hindi malaswa, pero nadi-deliver mo yung mensahe. So I think that's one, no? Registrado na ba kayo? Sa SK? O yun, di ba? So primarily, that's the reason why. You yourselves are not registered yet. So dapat rehistrado kayo. Kasi yun yung inyong power. Pantay-pantay tayo ng power pagdating sa pagboto. So yun yung number 1. Okay, before you campaign, before you say something about who will be supposed to be voted and not, register first. Other than yun nga, mag-rehistro muna, do your research. Kasi online naman nakikita lahat sa mga kakandidato. Ano na ba yung nagawa nila? Meron na ba silang mga programang naipatupad, lalong-lalo na sa mga bata? Now, before I left the Information Division in Manila, from what I heard, meron silang program na na-approve ng budget para sa ating regional federation, which is para sa voting or sa upcoming election related. So I am not sure what's the status now, but that's one program na sana ay matuloy. Kasi kailangan lang naman sa mga kabataan may magsimula. And dahil gamit nyo ang online media or social media, madaling napapalaganap sa ibang kabataan. Na parang, syempre, as yung ibang mga warriors, na tinatawag natin, keyboard warriors, nila, ba't nagagawa nila, bakit kami hindi? Eto pala yung tama. So, babalik siya sa pagiging, isa sa mga task namin na dapat ang mga bata, lalo na ang mga Manilenyo, ay lumabas sa aming, sa institusyong ito na critical thinkers. Babalik tayo sa old cliche na think before you click. But more than that, bago sa isipin nyo rin kung ano ang epekto nito sa mga kabataan katulad nyo. So I agree with Sir Aaron, register first. But then again, after you register, kilalanin nyo rin yung mga botante. So yun po. Thank you. Sandali. Paalala po habang may